napapindot ka na naman sa movie na to. Pero syempre, another movie to review, another movie to recap para sa iyo lang. Kung sino ka man na nandyan nanonood sa kabilang screen, kabilang TV, kabilang laptop, kabilang computer. It's all you, man. Kung meron kang kaibigan, or kalaguyo, asawa, anak, kapatid, welcome. So basically, the movie is, joke lang, Tagalog tayo dito mga kaibigan, but yeah, I'm a Taglish kind of guy, but ang fully documented recap natin for today is Tagalog. Ang movie na to is na Name Nowhere. So streaming siya sa Netflix, bro. So basically, this movie is a woman who will be stranded sa isang container. But before we go deep dyan sa climax, I'm gonna give you guys a head start. So, eto, nasa container sila tapos nagkataon na napahiwala yung asawa niya sa kabilang container. Tapos yun, nagka-call sila sa, camera, sa phone. Tapos, meron kasing war na nangyayari dun sa kung nasan man silang country. And gusto nila mag-evacuate. Gusto nilang lumipat ng country. And ito yung naisip na lang way is illegal way, immigration. Kasi di pa mahal yung bayad sa ganyan. At saka lalo na pag may ganyang war. Madalas hindi na talaga pinapalabas yung mga tao eh. Kaya ginawa nila na sugal sila dun sa mga illegal na tao para magkaroon ng alis. Tapos ayun na, stop sila ng isang pulis, tas nahuli sila. Kaya ayun, umakyat siya dun sa tuktok ng container para maging safe siya, no? Kaso tingin mo ginawa, pinagbabaril sila lahat. Nakatakot yung movie na yan, isipin mo yan. Pinagbabaril sila, walang kaawa-awa yung mga pulis. Kahit sino man dyan, basta ang end goal nila, walang makatakas sa country na to. Yun yung dahilan, kaya siya naiwan mag-isa dyan sa container. Tapos biglang tinuloy nila yan, no? Yung movie, yung container para ipalipat sa ibang bansa. Kasi gamin yung mga nasa seaman eh. Ito may mga bariko, diba? Ang daming container. So ganyan yan. Magugulat kapag binoksan ang isang container din, may mga immigrant dyan na lumilipat. Para lang makapunta sa ibang bansa. Tapos ayun, nagkaroon ng accident yung ship. Tapos biglang tumilapon lahat ng container nila, grabe. Ngayon, mag-isa man naman siya, tapos nandun pa siya sa kalagitnaan ng dagat. Hindi niya yun nga, kaya siya tinawag na Nowhere na pangalan, na title. Kasi mag-isa siya, ay take note pala, buntis siya. So, ang mangyayari is, kailangan niya mabuhay. Tapos, nakita niya yung mga packages na ganyan. Laman. Naman mo ng laman. May mga laman lang pero hindi talaga wala ka kwenta-kwenta or hindi makakatulong para sa kanya. Tapos nakita niya, lumubog yung kabilang container nandun yung asawa niya. Naging devastated siya, no? Kasi namatay asawa niya tapos mag-isa siya sa container. Ngayon, tinatry niya pa rin kumontak sa ibang tao. Ayan na, pinakita na nabuntis siya. Grabe, no? Diyan siya manganganak, mamaya. Tapos sana, kayanin niya pag pinanood pa natin. Pero syempre, dahil ini-spoil ko na kayo, kakayanin niya yung panganganak. Nanaginip siya ng bad dreams. Kailangan niya buksan yung malaki. Tapos nakita niya, puro tupperware lang yung laman. Pero nakatulong pa rin sa kanya kasi kailangan niya mabuhay. Ginawa niya, inayos niya yung mga holes kung saan yung pinagbabaril. Yun. Tapos biglang tumatawag siya at biglang tumawag yung asawa niya, buhay pala siya. Hindi naman niya alam. Tapos ayun, nag-promise yung asawa niya na babalikan siya. Pupunta siya sa bahay kung saan man siya makakapunta basta buhayin niya yung sarili niya, no? Biglang uulan. Ayan na, bumagyo na nga. Tapos ang laman ng container niya, damit, tupperware, ayan, manganganak na siya. Ayan yung pinaka-hardship ng movie eh. Ay, kailangan ko pala edit yun. Basta may mga revealing dito na video. Labas kasi yung nila, organs nila dito. Kasi syempre, nudity scenes na to, mga anak siya. Tapos ayun, nabuhay yung anak niya, yung anak niya hindi pa na dede maayos.
So, ang ginawa niya, nag-struggle siya sa whole day. I mean, sa whole first 2 days kasi hindi nagdedede ata. Tapos ayun siya, tuloy-tuloy lang siya nabuhay. Inisip niya paano siya mabubuhay, pati yung anak niya. So mamaya papakita na marunong siya na magtipid. Tapos ayan, tinipid niya yung mga pagkain. Tapos ginamit niya yung jack eye, ang tawag dyan, driller. Binutas na yung taas para makalabas sila dyan. Kasi or else mamamatay sila dyan, di ba? Tapos wala na siyang tubig. Kaya pag umulan, kukuha siyang tubig galing sa tuktok. Tapos ayan na, kailangan mabuhay ng anak niya. So kakainin niya yung mga rations niya every day. Tapos dapat siya magtipid. Hanggang sa umabot yung time na kinain niya na yung limabas sa tiyan niya nung nanganak siya. Ano nga yan? Kayo na sumagot sa comment down sa comment section mamaya. Kung ano man yan yung nanganak siya tapos kinain niya yan para mabuhay siya. Kasi wala, no choice na siya. Para na siya naging hayop dyan na walang magagawa kundi survive. Buti hindi niya na yung mga poop niya, di ba? But siyempre, ayun, umulan, bumagyo, nabuhay siya. Tapos nananaginip siya. Onting flashback, may anak siya before tapos parang namatay. Kaya ngayon, hinahunt siya nung panaginip. Parang nagsisilbi tong gabay para ituloy niya yung buhay niya na mumangon. After that, ayun, kasama niya pa rin yung asawa niya. Yan. Buhay. Nag-try sila lumoy. Hindi pala. Nag-try siya umalis sa container. Ayan. Tapos nakawa niya yun. Tapos lumabas na sila sa container. Next na gagawin niya, tutulungan niya yung sarili niya paano mabuhay. So kumuha siya ng pagtapon niya pala ng poop. Nakita niya kinakain ng mga fish yung poop. So ginawa niya yun para manghuli. Ginawa niyang trap. Holy shit, what the fuck? So nakapanood kayo doon, no? Nang ganong palabas. Ayun, kung ano man yun. Nasugatan siya sa container. Nasugatan. Ayan dyan yung mga panahon na nakapikit namin ng asawa ko kasi hindi namin kaya yung mga ganyang kakaibang gory na scenes. So ayun, ay nagtapon o siyang tayo tapos biglang binigay niya yung poop, nas nakabingwit siya isda, araw-araw niya ginagawa yan. Kaso kailangan niya magbawas ng tubig sa container kasi nga, hindi yan nagtapon pa siya ng SOS, puchik. So ayan, meaning nun day 5. Ayan, nandyan lang sila, day 25, day 26, aabot siya naman dyan, ng 1 month. Nandyan lang sila hanggat sa kailangan niya na umalis dyan. Tapos tutuloy na nila yung buhay nila outside ng container. Well, ang galing, no? Kung ikaw kaya mo ba yan? Putik, hindi ko kaya yan, syempre. Palabas lang naman to, pero grabe, no? Sipin mo na lang kaya yan niya. Kasi palabas to. Pero in reality, medyo once in a blue moon yun all kung mangyayari. Medyo ata siya AI o superhuman. So, ayun yung container pala. Linalapitan siya ng mga whale. Ng mga kung ano-ano mang isda na malalaki kasi may mga kayayahan yan na may pag-communicate. Bali, based sa scientific research, mas matatalino talaga yung mga whale compared sa human kasi mas malalaki yung brain nila. Whereas, sila yung may language na hindi talaga natin kaya ma-dissect. As in, hindi natin makuha kung paano talaga yung language ng whale. Pero, they are compared na smart as humans or better kasi nga dahil sa large brain capacity nila, no? Tapos ayun, gumagawa na siya ng raft kasi alam niya na hindi sila pwede mabuhay dyan in the long run. Para na siya naging native. Alam mo, parang pumunta sa island tapos ikaw lang mag-isa. Kaso yung island niya, container, ayun na. Naging container na yung niya. Land, tapos ayun, lumubog na nga. Tapos naiwan siya sa loob. Tapos yung anak niya nawala. Tinulungan siya ng whale para mahanap yung anak. Ginawa. Basa siya ng tubig. Tapos ayun, lumipad niyong tubig sa anak. Umiyak yung bata. Kaya ayun, ang galing ng whale. Sinave niya yung buhay ng bata. Pati na itong babae kasi kung hindi, mamamatay sila parehas hanggang sa ayun. Pampalubog-lubog siya, nagdadasal na lang ata siya. So may kasamang luck pa din hanggang sa napunta na siya sa Ireland. Tapos may isang namimingwit
na fisherwoman. Ayun, nakita sila doon. Tas, to cut the short story, siyempre natapos mo na naman, nabuhay sila. Tapos, napaligtas sila doon sa dilemma na yon. Tapos, parang, see you next movie na. Nag-enjoy ka ba? Oh, like mo yan like mo. Bawat na kumukha mo dyan, like mo yan. Tas subscribe. Tas comment ka na rin kung ano nagustuhan mo sa movie na to. Tas panoorin mo yung buong movie maganda yan. Sama mo girlfriend mo kung meron ka man. Sama mo boyfriend mo kung meron ka man. Promise, di kayo magsisisi. Adios.